theme is about God, na siya nga pong modelo ng isang napakagandang relasyon. Kaya ang topic na aking ibabahagi sa inyo sa morning na ito is God is a model of good relationship. Kung meron mang magagandang relasyon dito sa mundo, meron pong pinaggalingan yun. May pinaghugutan yung ganong magandang pagsasamahan dito sa lupa. At ang pinanggalingan nun, walang iba, kundi ang Diyos. At dito, mga kapatid, sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 1, ay ipinakilala po sa atin ang Diyos. Ang sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Anong kahulugan yan? Ibig sabihin, God is the source of everything. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kasama ang magandang relasyon, ang Diyos din ang pinagmulan. At gusto kong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na inintroduce ang Diyos sa sa matandang tipan, mismo sa aklat ng pasimula. Ang kahulugan ng Genesis ay beginning. No? So, He was introduced in the book of Genesis as Elohim. Yung salitang God, in the beginning God, pag ito ay inyong pinag-aralan kung ano ang kanyang original na pagkakatranslate sa wikang Hebreo, ay Elohim ang nakalagay doon. Sa English, tinanslate na God, pero originally, ang nakapaloob ay Elohim. Ang salitang Elohim ay isang plural noun. Pangalan siya, pero hindi singular name, kundi plural. Pagdating po sa Hebrew English alphabet o grammar, ay hindi katulad yan ng ating English grammar o English alphabet. Sapagkat sa atin, sa English na ginagamit natin, when it comes to plural, two or more po yun. Pag plural, di ba? Pag single siya, isa lang. Pagka po doble na siya, dalawa na siya or more, ay plural. Pero sa Hebrew grammar o Hebrew alphabet, pag sinabi pong single, isa lang siya. Pagka siya po ay sinabing dual, two. Pag sinabing plural, three or more. So yung salitang Elohim, hindi po ito nasa dual term, kundi nasa plural term siya, nasa plural siya. Ibig sabihin, three or more. Yan po ang hiwagang bumabalot sa Diyos. Sa salitang o sa pangalang Elohim, ay meron po itong hiwaga na nakabalot patungkol sa Diyos. At ano ang hiwagang yan hinggil sa Diyos? May mga halimbawa sa Biblia na nagpapahayag ng patungkol sa plurality ng Diyos. Meaning, three or more. Okay? Sa Genesis chapter 1, verse 26. Ang sabi ng Pinoy version, ang Diyos ang nagsasalita rito, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. So dito may kausap ang Diyos. Di ba? Ang sabi, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Yung salitang tayo at natin, yan po kapatid ay hindi singular. Ibig sabihin, meron siyang kausap na kauri din niya. Sa paglikha ng tao, ay merong kausap ang Diyos. At sino kaya ang kausap niya? Yan ba'y mga anghel? So kung ang mga anghel ang kausap ng Diyos dito sa paglalang, sa paglikha ng tao,
So, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng anghel. Tama po ba ako? Di ba? Pero hindi ganun ang nakapaloob. Even po si Santiago o si Apostle James ay nagpahayag na ang tao ay kinreate kagaya ng Diyos. Nilikha ang tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi ayon sa wangis at larawan ng anghel. Sa Santiago 3, talatang 9, ano ang sabi ni Apostol Santiago? Ginagamit natin ang dila para magpasalamat sa ating Panginoon at Ama. Tapos, ginagamit din natin ang dila para sumpain ang ibang tao na kinreate na kagaya ng Diyos. Hindi sinabing ang tao ay kinreate na kagaya ng anghel. Kung anghel ang kausap ng Diyos, lalangin natin. So, kung ang tao ay kinreate ayon sa wangis at larawan ng Diyos, ang kausap ng Diyos dyan sa Genesis 1:26 ay Diyos din. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? Ha? At meron pa po tayong halimbawa rito ng guluhin ng Diyos ang lengguwahe nung unang panahon. Kaya po nagkaroon ng iba't ibang bansa na nagsama-sama ang mga nagkakaintindihan. Kasi nung araw, iisa lang ang wika sa buong mundo. At ayaw nilang maghiwa-hiwalay. So, ang sabi ng Diyos, bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan. So, at then, ginamit ang salitang tayo at natin. So, meron na namang kausap ang Diyos dito para po guluhin ang lengguwahe ng lahat ng tao. So, ano ang ibinunga nun? Verse 8, so, kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng siyudad ng Babel. Sino ang kausap ng Diyos dito? Mga anghel po ba? Hindi po. Kasi, noon pong ginulo ng Diyos ang mga lengguwahe, hindi na sila nagkaintindihan. Nagkaroon po ng mga lengguwaheng Inchik, lengguwaheng Pranses, lengguwaheng English, at iba pang mga lengguwahe. Kaya yung iba na magkakasama-sama, nagpunta sa malayong lugar, yun, naitayo ang mga bansa. No? Sino ang kausap dyan ng Diyos? Ang Diyos din ang kanyang kausap. Meron siyang ibang kausap at ang kausap niya ay Diyos. Kasi pagdating sa verse 9, sino ang gumulo ng lengguwahe? Kung mga anghel ang kausap ng Diyos. Dapat nilagay, ginulo ng mga anghel. Di ba? Dapat ganun. Eh hindi po eh. Sino raw ang gumulo ng lengguwahe ng lahat ng tao? Ginulo ni Lord. So, sa makatuwid, ang kausap ng Diyos dito ay hindi mga anghel, kundi Diyos din. Diyos ang kausap ng Diyos. Ang tanong, ilan ba ang Diyos? Yan ang mahalagang tanong, ilan ba ang Diyos? Sino magsasabi rito, ang Diyos ay 4? Ang Diyos ay 3? Ang Diyos ay 2, at ang Diyos ay 1. Sino po kapatid ang makasasagot niyan? Ilan ang Diyos? Ang Diyos ay 1 lang. Ayan, 1 lang ang Diyos. Ang sabi ng Deuteronomio 6, talatang 4, Hear, O Israel! Israel, makinig ka! Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon ay 1. Ang sabi, Hear, O Israel! The Lord our God, the Lord is one. Kailangan maunawaan natin ang kahulugan ng one. Ang one sa Hebrew word ay ekad, meaning compound one o united as one. Yun po ang kahulugan ng sinasabing isa, no? Sa Deuteronomio 6 verse 4. Katulad ng taong mga ikinasal. Sila ay two separate beings, but in marriage, they become one. Yun po sinasabi ng Genesis chapter 2.
verse 23 to 24. Pagdating po sa pagkakasal, ang lalaki at babae ay naging isa. Yung word na yun na isa sa Genesis chapter 2, 23 to 24 ay ekad sa Hebrew. Pagdating sa Diyos, ginamit yung salitang one o yung Hebrew word na ekad sa pagkilala na ang Diyos ay one. So, ano ang ibig sabihin nito, kapatid? Na bagamat ang Diyos ay isa lang, pero nahayag yan sa tatlong persona. Ulitin natin. Ang Diyos, bagamat isa, pero binubuo ng tatlong persona. At ano-ano ang tatlong personang ito? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ang katawagan dyan sa mga nangauna nating theologian ay tinatawag na Trinity. Kaya itong church na ito ay naniniwala sa tinatawag na Trinity. Ano yung sabihin ng Trinity? Triunity. We believe in three persons in one God. Hindi tatlo ang Diyos natin. Amen? Isa lang ang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Ano yung unang persona? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yan, kapatid, ang kailangang maunawaan nating lahat. At ang tatlong persona ng Diyos ay nahayag sa water baptism formula na sinabi ni Jesus. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na humayo, mangaral, at gumawa ng mga alagad. Sa papanong paraan ang pagsasagawa ng alagad. At ang sabi ni Jesus sa kanila, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay lang sana kung sinabi lang in the name of the Father. Amen? Period. Kaya lang may idinuktong pa in the name of the Son. Okay na sana eh. Baptize them in the name of the Father and the Son. Di ba? Okay na yun eh. Kaya lang may idinuktong pa si Jesus and in the name of the Holy Spirit. May binanggit siyang tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya yan ay pinag-aralan ng mga nangaunang theologian. Bakit dito sa New Testament ay may binabanggit si Jesus na name of the Father, name and under the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. Binalikan nila ang Book of Genesis. May kausap ang Diyos nang nilalang niya ang tao. Nang guluhin ng Diyos ang mga lengguwahe ng mga tao nung unang panahon, meron din siyang kausap. At sino ang kanyang kausap? Sino ang kausap ng Diyos the Father? Ang Diyos Anak at ang Diyos ng Holy Espiritu Santo. So, sa makatuwid, mga kapatid, itong tatlong persona ng Diyos na ginamit ni Jesus sa kanyang water baptism formula ay pagpapatunay. Yung ekad, sa Hebrew na ekad, ayan, kapatid, ay tumutukoy sa united as one. Yung tatlong persona na yan ay united bilang isang Diyos. Hindi tatlong Diyos, isang Diyos na nahayag sa tatlong persona. At ang tatlong persona ng Diyos ay nahayag sa water baptism ni Jesus. Nang si Jesus ay magpabautismo sa tubig, Matthew 3, verse 16 to 18. And when Jesus was baptized, ang sabi, immediately he went up from the water. Umahon siya sa tubig, at biglang nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Si Jesus, tapos ang Holy Spirit, amen? Ay bumaba sa kanya. At may nagsalita. Ang nagsalita ay ang Diyos Ama. Ang sabi, narito, ang aking minamahal na anak, kung saan ako ay nalulugod. Diyan pa lang sa water baptism ni Jesus, may ipinahayag agad na tatlong persona. Si Jesus, nasaan si Jesus diyan? Nasa tubig. Amen? Nasa ng Holy Spirit, bumababa. Anong ginawa ng Father? Nagsalita mula sa langit.
Sa makatuwid, may tatlong persona sa iisang Diyos. Kailangan paniwalaan mo yan dahil yan ang central doctrine ng Christianity, ang patungkol sa Trinity. Meron pang kadugtong yan, kapatid. Pagdating naman ng Holy Spirit, nagturo si Jesus sa kanyang mga alagad. At sa pagtuturo ni Jesus ay inihayag niya ang tatlong persona ng Diyos. Ano ang sabi ng aklat ng John chapter 15 verse 26? But when the Helper, pakita natin, sis. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, binanggit, the Spirit of truth pertains to the Holy Spirit who proceeds from the Father, He will bear witness about me. Yung me, si Jesus. Yung Spirit of truth, yung Holy Spirit. Yung Father, siya si God the Father. So, may binabanggit siyang tatlong persona. Naunawaan niyo, kapatid? Kaya yung mga theologians sa New Testament, pinag-aralan nila, ano yung binabanggit ni Jesus? May nire-reveal siyang tatlong persona. Tinignan sa Old Testament, sa Book of Genesis pa lang, nung lalangin ng tao. Sino ang kausap ng Diyos doon? Ipinahayag ni Jesus kung sino ang kausap ni Tatay. Amen? Ang Anak at ang Holy Spirit. Tunghayan naman natin si Apostol Pablo tungkol sa kanyang pagbibless sa mga mananampalataya sa Corinto. 2 Corinthians 13 verse 14. Ito, nagagamit natin ito sa benediction. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God. Yan, Father yan eh. And the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sumain nyo. Sabi, sumain nyo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pagsama ng banal na Espiritu. Sa atin yung tatlo. Amen? Na iisang Diyos. Yan. Kaya ang Diyos na ipinakilala sa atin, sa Genesis chapter 1 verse 1, ay ang Diyos na halimbawa ng napakagandang relasyon nila sa pagkakaisa. Itong tatlong ito, yung Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ay may relationship. At ang relationship nila, sila'y may unity. Hindi sila nag-aaway-away. Sila'y nagkakaisa. Sila ay nagmamahalan, close sila sa isa't isa, at sila'y nagpapasakupan at sumusunod sa isa't isa. Yan po, kapatid, ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ang Diyos ay isang relational being. Relational. Ibig sabihin, ito, kapatid, ay nakikipagkapwa. Meron siya, kapatid, na ikangay kasama na kung saan ay ipinakikita yung pagmamahalan at pag-uunawaan. At tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kung sino siya. Genesis 1:26, again sa English, God said, "Let us make man in our image, after our likeness." So sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. So kung tayo ay nilikha ng Diyos, ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan, at ang Diyos ay isang relational being, tayo rin ay nilikha ng Diyos bilang isang relational being. Amen po ba, kapatid? Tayo ay nilikha ng Diyos na katulad ng isang
relational being. Number 1, kaya tayo marunong magmahal. Sino rito, kapatid, marunong kang magmahal? Taas ang kamay ng hindi marunong magmahal. Lahat tayo marunong. Nanasin mo ng magmahal? Ikaw, Cherry Angel, nanasin mo ng magmahal? Siyempre, mga magulang mo, amen po ba? Minahal mo yan. Di ba? Kung may mga iba rito, mga dalagat binata rito, nanasin mo ng magmahal? Siyempre, ng mga kaibigan mo. Di ba? O kaya ay nagmahal ka sa isang babae o sa isang lalaki at nagkatuluyan kayo. Ang tanong, sino nagturo sa iyo mag-umibig? Nag-aral ka ba sa School of Love? Nag-enroll ka ba for 4 years? Meron bang inintroduce sa buong mundo? Mag-enroll kayo lahat sa School of Love. Ilang sito, nag-aral kayo sa School of Love at gumraduate kayo, may certificate kayo. Kaya natuto kang magmahal. Sino sa atin dito, mula ng pagkasanggol, mula ng pagkabata, natuto na tayong umibig o magmahal? Hindi po natin ito pinag-aralan kung paano magmahal. Amen? Hindi natin ito pinasukang school para tayo matuto. Bakit tayo natutong magmahal? Dahil may image tayo ng Diyos na magmahal ng ating kapwa. Dahil ang Diyos sa kanyang Trinity ay nagmamahalan. At yung reflection ng image na yon ay nasa atin. Kaya tayo marunong umibig. Alam niyo ba, mahal na mahal ni Jesus si Father, at si God the Father ay mahal na mahal si Jesus. At mahal na mahal din ang Holy Spirit si Jesus at ni Father, at lahat sila ay nagmamahalan. Yung tatlong yan, sa iisang Diyos ay nagmamahalan. At ang sabi, nilikha tayo ayon sa larawan nila. Kaya tayo marunong umibig at marunong magmahal ay dahil sa kanilang image na ibinigay sa bawat isa sa atin. Palakpakan naman natin si Lord sa bagay na yan. Kaya ang sabi ko diyan, tinuruan ba tayong magmahal o umibig? Di ba? Kayo na mga nag-asawa rito, bago ka nag-asawa, tinuruan ka munang magmahal. Nung bata ka pa, nung siguro mga 3 years old, anak, ito ang magmahal, ang umibig. Wala. Di ba? Walang ganun. Ang magulang mo ba, nung bata ka pa lang, tinuruan ka para mahalin mo magulang mo? Never. Amen? Pero, lumalaki tayo na minamahal natin ang mga magulang natin. Tama po ba ako? Wala naman nagturo sa atin nun. Pwede sinasabihan tayo, pero hindi naman talaga tayo tinuturuan. Kasi kusa yun, na tayo'y nagmamahal sa ating mga magulang. Ikaw, may trabaho ka, pag uwi mo sa bahay, may padala ka para sa nanay mo. Ma, eto, pansit, mainit-init pa. Gising na kayo. Dumating na mi. Kain na you. Di ba? Saan mo natutunan yun? Natutunan mong magmahal dahil may reflection ka ng image ng Diyos. Kaya nga, God is the model of good relationship. Galing sa Diyos yun. Amen. Kaya lang, ito ang naging problema. Sinira po ng kasalanan ang ating puso. Kaya natuto tayong mamuhi sa ating kapwa. Kaya hanggang ngayon, hindi ka makapagpatawad sa taong sumakit sa kalooban mo. Siguro ginugulpi ka ng tatay mo, hinasabunutan ka ng nanay mo, ginungungod ang mukha mo sa sahig. Kaya nang mamatay mga magulang mo hanggang ngayon, hindi mo pa sila napapatawad. Tayo kapatid ay may image ng Diyos para mahalin sila. Kaya lang napangingibabawan tayo ng kasalanan, kaya natuto tayong mamuhi at hindi magpatawad sa ating kapwa. Ang ikalawa, kapatid, dahil nilikha tayo ng Diyos, tayo po ay marunong makisama at makiisa sa ibang tao.
Dahil yan po ay katangian na ibinigay ng Diyos sa atin. Alam mo ba kung bakit marunong kang makisama sa tao? Marunong ka, kapatid, na makiisa sa tao. Dahil ang Diyos na lumikha sa atin ay may pagkakaisa. Ang God the Father at God the Son and God the Holy Spirit ay may pagkakaisa sa isa't isa. Hindi po sila naghihiwalay, sama-sama sila na gumagawa. Example, sa paglikha sa tao. Sa paglikha sa tao. Nabasa natin sa book of Genesis. God created man. Pertains to the Father. Ang Diyos Ama ang lumikha sa atin. Amen? Pagdating sa book of John 1 verse 1 hanggang verse 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, the same was in the beginning with God. Verse 3, and without Him was not anything made that was made. Kung wala ang salita, sino ang salita? Si Jesus. Hindi nalikha tayo. So si Jesus nilikha sa atin. Nilikha tayo ni Father, nilikha tayo ni Anak. At ang ikatlo sa book of Job, tayo'y nilikha ng Holy Spirit. Sa paglikha, yung tatlo, magkakasama. Amen po ba? Meron silang unity. Hindi sila nagkakahiwalay. Naunawaan niyo po ba? Sama-sama sila. Kaya natuto tayong makisama, makiisa, maki-unite sa ating kapwa dahil po sa katangian ng ating Diyos na sinasamba. Sila'y nagkakaisa. Hindi na nagkakanya-kanya yung tatlo. Kaya lang ito ang problema, sinira ng kasalanan ang image ng Diyos sa tao. Kaya ang tao ay natutong humiwalay at huwag makiisa at makisama sa kanyang kapwa. Ang tao natuto ng kanya-kanya, walang pakialaman sa isa't isa. Sa'yo yan, bahala ka dyan. Dahil yan sa kasalanan. Pumasok kasi ang kasalanan sa puso ng tao, yung image ng Diyos na pagkakaisa ay sinisira at winawasak sa atin. Amen, mga kapatid. Kaya ayaw mong makiisa because of sin. Pero dahil may natitira pang image, minsan naaakay ka makipag-isa. Amen po ba? Kasi hindi man totally nawala yung image eh. Meron pa din. Kaya lang, ano na siya? Distorted na rin. Affected na rin ng sin, yung image ng Diyos sa buhay natin. Kaya nagre-reflect yung image ng kasalanan sa life natin. Minsan, ngayon, image ng Diyos. Ito yung tahimik ng katabi mo, ang bait-bait ito. Mamaya niya, pag uwi sa bahay niyan, naku, grabe, parang ano yan. Ano ba kayo? Manis ako dito, ang gulo-gulo ng bahay ngayon. Wala, ito talagang kala mo, lagadera yan. O image na ni Satanas yung nakita. Because of sin. May nagre-reflect ang image ng Diyos paminsan-minsan. At madalas-dalas ang image ng kasalanan ang nagre-reflect sa tao. Kaya, dalawa kapatid na image ang nasa katawan ng tao. The image of God and the image of sin sa buhay natin. Kaya dalawang karakter, yung katabi mo, dalawang karakter yan. Isang mabait at mamaya maldita na. Di ba? Ang bait-bait, mamaya-maya, iba pala ang kulo nito. Di ba? Amen po ba? Nasasakyan niyo po ba ako? Salamat sa Diyos. At ang ikatlo, kapatid, alam niyo po ba natututo tayo na maging close sa ating family, sa ating mga kamag-anak, kaibigan at kakilala sa church. Ilang sa inyo naranasan niyo maging close sa tao?
Naranasan natin yan. Dahil bakit? Yan ang katangian ng Trinity. 3 persons in one God. They are close to each other. Example natin ng closeness ni Jesus, grabe. Sa closeness ni Jesus, buong magdamag, nakikipag-usap siya kay Father God. Sisimula ng afternoon, matatapos na madaling araw. Hindi siya nagsawa sa pakikipag-usap kay Father. Itong anak, ganun ka-close sila. Pati ang Holy Spirit, laging kasama ang anak sa lahat ng ginagawa nito. Ang tindi ng closeness nila. Kaya tayo, hindi naman tayo nag-aral sa School of Close Relationship, pero natututo tayong maging close sa tao. Amen? Diba? Pag-aralan mo nga sarili mo, o nga, sino ba nagturo sa akin na maging close ako sa Kanya? Amen? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo lang, ha? Yan. Isipin mo, close ba kayo? Yan. Tatanungin mo nga siya, close ba tayo? Sino sumagot? Hindi, open tayo. Close ba tayo? Pero kung may mga dito, naging close ka sa kapatid mo sa Panginoon, ang tanong, sino nagturo sa iyo na maging close? Isipin mo nga, wala naman nagturo di ba? Kusa, automatic siya Automatic siya na nagiging close kayo. Hindi lang ng kapatid mo kay Lord. Maging sa ibang tao, close ka sa Kanya. Parang may nagdodraw sa iyo, di ba? Doon sa tao. Nagiging close ka, nagiging panatag ka sa Kanya. Dati hindi ka makapag-open, ngayon nakapag-open ka na ng problema sa Kanya. Yung ganun ba? Nagiging close ka doon sa tao. Bakit? Kasi reflection yun ng image ng Diyos na nasa atin. Nangangahulugan, pag nagiging close ka sa isang tao, yung image and likeness of the Trinity, nakikita at nahahayag sa buhay mo. Dapat malaman nyo yun. Uy, nagiging close na ako. Dati nung ilap ako sa tao Pag nilapitan ako, anong pangalan mo? Perdi! Tinatanong ka lang, sumisigaw ka kaagad. Kasi parang ano ka di ba? Ganon. Saan ka nakatira? Doon! Alumanya naman, saan ka nakatira? Doon! Akala mo may kaaway no ha? Tapos umiiwas agad. Pagtapos ang service, kailangan ang gamit ko. Para bagang karerahan no ha? Paglabas, kailangan mauna ako lumabas. Bahala na sila dyan. Pero pagka may reflection ka ng image ng Diyos, ay hindi ka muna aalis agad pagtapos ng service. Gusto mo makilala ang bawat isa. Kasi yun ang reflection ng image ng Diyos. Hindi inihiwalay mo sarili mo. Tapos ang service, dito ka lang. Para bang makasalanan lahat yung mga tao. No? Ayaw mong dumaan muna kasi doon pa sila lahat Gusto ko pag alis ko, walang tao. Ibang klase ka. Pero kung may reflection ka ng image ng Diyos, gugustuhin mong makipagkilala sa kanila. Kaya lang, ang nangyayari po, ano nangyayari? Sinira po ng kasalanan ang puso ng tao. Kaya ang tao ang lumalayo sa kanyang kapwa. Walang interest na makipag-close. Nagre-reflect ang image ng kasalanan sa kanyang buhay. Lam na this, pag nakita niyong maiiwas-iwas, nagre-reflect ang image ng kasalanan sa buhay niya. Lam na this. Di ba? Alam na ninyo, ang nagre-reflect sa kanya ay ang refleksyon ng image ng kasalanan. Pero pag hindi mo kilala, hello, I'm Perdi. How about you? Ano pangalan mo? But, sure ba naman to? Ngayon ko lang to na-meet, very close agad sa akin. Nagre-reflect sa kanya ang image ng Diyos. Kasi ganun po nakukuha ho natin yung image na yun sa Diyos. Naintindihan niyo po? May natututunan ka ba? Tanungin mong katabi mo, anong image ang nag-reflect sa akin? Ha? Image ba ng Diyos o image si Satanas? Ang nakikita ninyo sa akin. So yan po, importante yan. Kaya kung may mga supla-suplada, parang suplada, hindi man lang, brother, hindi man lang bumati, ano yun? Diba, brother, parang wala nakita.
Sister, Che, reflection ng image ng kasalanan po yun. Yun ang sumira sa image ng Diyos sa tao. Pero kung wala yung kasalanan, grabe po kapatid, ang love sa buong mundo. Wala pong evil na magaganap kung walang kasalanan. Amen po ba? Wala pong kasamaan na mangyayari. At hindi ho parehong matitigas ang liig ninyo na magkatabi. Bakit matigas? Ayaw mo nang lumingon. Kilala mo yan? Buko. Anong pangalan mo? Di ba? Umupo ka. Natanong mo na ba kung anong pangalan ng katabi mo? Hindi mo nga tinatanong sino ka ba. Basta nagkatingin, nagkatawanan pa ang tanong, sino siya? Hindi ko kilala yan E di kilalanin mo, hayaan mo yung reflection ng image ng Diyos. Makita sa iyo. Tanungin mo ano ang name niya kung hindi mo kilala pa yan. Sige, wag ka mahiya. Wag ka na mahiya na magtanong. Mamaya na po, nakakahiya. Alamin mo kung sino yan. Kaya nga po, nababago ang pakikitungo sa kanyang kapwa. May mga relationship, hindi nagpapatuloy ang intimacy o closeness, maging sa family. It's because of sin. Maging sa relatives. Di ba may mga magkakamag-anak pero naging malalayo ang kalooban sa isa't isa. Pero magkamag-anak, bakit nagkakalayo ang kanilang mga kalooban sa isa't isa? Mga magkakapatid nga rin mismo, nag-aaway-away It's because of sin. Hindi natatabunan yung reflection ng God's image sa kanila ng kasalanan. Ngayon, pag nag-reflect yun, nagkakaroon ng reconciliation. Nagbabati. Wow, nag-reflect ang image ni Diyos sa kanila. Nagbati sila. Woo, hallelujah. Amen? And even such mga churchmates, kapatid, ilan dito ang kilala mo na ang pangalan? Ilan dito ang ka-close mo na sa church niyo? Bibilang ka, 1, 2, 5 lang Out of more than 200 tayo, 5 lang ang halos ka-close mo naman. Ibig sabihin, konti lang ang reflection ng image ng Diyos sa buhay mo. Kadalasan, puro reflection of the image of sin. Kasi nagiging iwas ka sa tao, namimili ka ng taong kuklosan mo. Favoritism is a sin. Pamimili kung sino lang ang taong gusto mong i-close, that is a sin. Kaya nga, yun kapatid, hindi asin ha, a sin. Kala asin di ba? A sin, kasalanan. Kaya yung kasalanan ang siyang sumisira sa reflection ng magandang image ng Diyos. Ika-4, kapatid, bakit tayo gumagalang sa nakatatanda sa atin? Tinuruan ba tayong gumalang? Ay, hindi po. Wala akong natandaan na ako'y nag-aral sa school ng paggalang sa mga nakatatanda. Ang tanong, bakit natin ginagalang ang ating mga magulang? Natutunan mo ba yan? O kusang, automatic, na ito ay nahayag sa atin? Ginagalang natin ang ating mga magulang, hindi natin sinisigawan. Anak, sige na, bumili ka. Ano naman kayo naman may ginagawa ko, ano ba yan? Sinisigawan ng magulang. Yan ay reflection, kapatid, ng kasalanan. Pero pagka, anak, ano yun, ma? Diba? Bumili ka nga sandali ng toyo. Sige, ma. Sandali lang po. Wow, reflection ng image ng Diyos yun. Pero yung reflection ng kasalanan, naman may akong ginagawa, inustarbo niyo ako. Sinisigawan ng magulang. Akala mo siya nagpapakain sa magulang? Diba? My gosh. Amen po ba, mga kapatid? Bakit natin ginagalang ating mga kuya, ate, uncle, auntie, o lolo, o lola mo, o pastor mo, primary cell leader mo, o cell group leader mo, ay iginagalang mo? Dahil nagre-reflect ang image ng Trinity sa buhay mo.
si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Grabe ang paggalang ni Jesus bilang anak ng Diyos sa kanyang Ama na nasa langit. Matindi ang kanyang respeto kay Father. Anong sabi ng 1:38, sabi ni Jesus, bumaba ako galing sa langit, hindi para gawin ang kalooban ko, kundi gawin ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tindi ng kanyang respect kay Father. Yung image na yun ang image na nagre-reflect sa atin, kaya natututo tayong gumalang sa mga nakatatanda sa atin. Amen po ba? Nagbe-bless tayo sa ating mga magulang. Mga anak, dapat matutunan ninyong mag-bless sa mga magulang nyo. Kunin mo ang kamay ng magulang mo at ilagay mo sa iyong ulo. Hindi sa noo. Dito, papatong mo kasi ganyan ang pagpapala. Hindi yung sa noo. Kunin mo, Nay, magandang umaga po, blessing po sa akin. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Respeto yun. Hindi yung nanay mo nasa sala, pagdaan mo, lagpas-lagpasan ka lang sa kanya. Ma, hello. Ano yun? Walang respect. Hindi nakikita yung image ng Diyos. Respeto sa ate at sa kuya, mahalaga po yan, kapatid. Dapat galangin mo ang ate mo at ang kuya mo. Huwag mo silang sisigawan at huwag mo silang mumurahin o hindi sumunod sa gusto nila. Hindi naman sila magpapasunod sa iyo. Sige, magpakamatay ka, kapatid. Hindi. Kapatid, linisin mo na ito. Yes, ate. Yes, kuya. Di ba? Rumirespeto ka sa nakatatanda. At ganun din sa iyong sa pastor mo, kapatid. Rumirespeto ka. Gumagalang ka sa kanya. At gumagalang ka sa primary cell leader mo o cell group leader mo. Nirirespeto mo sila. Hindi mo sila sinasagot kung ikaw ay kinokorek. Tahimik ka lang na tinatanggap ang correction nila sa iyo. Bakit? Kasi reflection yun ng magandang image ng Diyos sa buhay mo. Alam mo ba yun? Kalabitin mo ang katabi mo, alam mo ba yun? Na pag ikaw ay nagpapakita ng respeto sa nakatatanda sa iyo, refleksyon ng image ng Diyos ang nakikita sa buhay mo. Amen, kapatid? Pero, may pero tayo. Asawa ni pera. Pero may mga tao na hindi marunong gumalang sa kanilang mga magulang. Bagamat, nagkwento ko sa inyo, may mga taong magalang sila sa magulang nila. Nag-uupo. Nagbe-bless. May mga taong hindi marunong gumalang sa mga nakatatanda sa kanila. Maging sa mga namiminuno sa church. Marami mga ganong church members na hindi marunong gumalang. O may mga tao na hindi marunong gumalang sa pinuno sa kanilang community, sa mga barangay chairman or chairwoman o chairwomen. Hindi marunong gumalang sa mga barangay kagawad. O kaya sa ating bansa. Grabe kung tumuligsa sa presidente, sa vice-presidente, at sa mga namiminuno sa ating bansa. Bakit? Yan ay dahil sa epekto ng kasalanan. Epekto po ng kasalanan ang dahilan kung bakit po may mga taong hindi marunong gumalang sa mga nakatatanda sa kanila. Ano ba ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao? Ito, kailangan malaman natin yan. Kasi yan ang sumisira ng magandang imahe ng Diyos sa atin. Sa Genesis 4:7, ito yung truth na kailangan nating makuha. Ano ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao?
Ang sabi doon sa pula, sa highlights, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop. Saan inilarawan ng kasalanan? Example ng mabangis, anong example ng mabangis na hayop? Leo, ano pa? Ano pa? Asong gubat, mga pax na sinasabi, ahas, yan, mga mababangis na hayop. Ilang sa inyo rito, nakakita na ng mabangis na hayop? Nakakita na po tayo niyan. At ang sabi rito, ang kasalanan ay inihalin tulad sa isang mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Ang tindi pala ng kasalanan. Lumalapa pala yan. Pumapatay ang kasalanan. Kaya lagi kong banggit kanina sa inyo, di ba? Dahil sa kasalanan, nasira ito ganyan. Kasi nga, yan o, ang kasalanan ay inalintulad sa isang mabangis na hayop na nag-aabang para lapain ang isang tao. Anong lalapain sa kanya? Hindi ang katawan. Ang lalapain ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa, kapatid, ay binubuo ng 3 sangkap. Isip, damdamin, at kalooban. Yan po ay binubuo ng kaluluwa. At yan po, kapatid, ang nilalapa ng tinatawag nating kasalanan sa buhay ng isang tao. Napapatay ng kasalanan ang kaluluwa ng tao. Ang sabi ng Ezekiel 18:4, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Sa paanong paraan napapatay ng kasalanan ang kaluluwa ng tao? Sa pamamaraang sinisira ng kasalanan ang magandang imahe ng Diyos sa buhay ng isang tao. Andyan sa kaluluwa, una, ang pag-iisip. Dahil sa kasalanan, sinisira ang ating pag-iisip sa paanong paraan. Binubulag ang isipan natin. Pinapagdilim ang isipan natin. At pag ang isip natin ay bulag, ibig sabihin, mga bagay na dapat na gawin natin, ang tingin natin ay masama. Ang isang bagay na mabuti sa Diyos, dahil bulag ang isip natin, dahil sa kasalanan, tinitignan natin, masama yan. Yung pag-attain natin, pagbabasa natin ng Bible, tingnan nyo, noong ako ay 5 months old lang, 1980, bago akong born again, na nagbabasa ako ng Bible, kinausap ko yung pinsan ko, sabi ko, Manong Nitoy, nagbabasa na ako ng Bible ngayon. Ay, naku, huwag kang magbabasa ng Bible. Bakit? Masisira ang ulo mo. Masama yan. Masama daw magbasa ng Bible. Sabi sa akin, 5 taon pa, perdi. Wasak na ang buhay mo. Sabi sa kanya, Manong, ngayon nga, wasak na ho ang buhay ko eh. Kaya lang, binuo ng Panginoon. Kilala niyo naman ako, lasenggo akong tao, sugarol akong tao. Sabi ko, nawala sa akin yun. Ay, nako, dapat hindi mawala yan. Yan ay mabuti sa tao. Sabi ko, tingnan niyo, baliktad ang utak ng tao. Amen po ba? Yung masama, mabuti sa tao. Bulag ang tao. Yan ay dahil sa kasalanan. Ang bagay na mabuti ay pinapalagay na masama. Ano ba, naglalakad ka sa kalsada. Mare, saan ka pupunta? Sa Bible study. Ay, naku, Mare, wag kang atin si ganyan. Nakakasira yan ng utak. Yun ang tingin nila. Ang totoo, hindi po nakakasira ng utak ang pag-attain sa ganitong pagtitipon. Bumubuo at nagpapagaling ng isipan ng tao. Inaayos ang buhay mo. Pinapaganda ang landas ng iyong lalakaran. Amen po ba, kapatid? At ang ikalawang, ginagawa ng kasalanan, sinisira ng kasalanan ang ating emotion. Sa paanong paraan, mas naniniwala tayo sa ating nararamdaman at nakikita kaysa sa pangako ng Diyos. Mas binibigyang
halaga ang mga bagay na pang-emotional kaysa sa mga bagay na pang-Diyos. Kasi damdamin yun, feelings. Katulad ng pera. Pag nakakita, nakahawa ka ng pera, anong pakiramdam mo? Wow, I feel great today. Kasi may pera, di ba? Nakatanggap ka ng 10,000. Wow, ang sama ng katawan ko kanina, but now I'm okay. May pera eh. Pero hindi naman okay ang spiritual life mo. Di ba? Feeling okay ka. Pero yung spiritual life mo, backslider ka sa Panginoon eh. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, hindi ka nagdadadalo sa mga gawain sa Lord. Tapos you're feeling all right because of the money. Feelings mali. Sinira ng kasalanan ang damdamin ng tao. Nakipagrelasyon ka, may asawa ka, at nakipagrelasyon ka sa iba. Nag-commit ka ng adultery, and you feel great. Kasi bakit sikat ka? Ba, lalaki, may... Para bagang, di ba, para sa kanila, nagbo-boast ng ego nila, na, tingnan mo na, may asawa na, at kumuha pa ako ng panibagong asawa. May pumatol pa sa akin. Parang, ikaw ngay very proud. That's the effect of sin. Yung nararamdaman niya. Amen? That's wrong. At kung ano yung bawal, yun ang masarap. Pakiramdam ng tao yun. Di ba, kung ano yung bawal, yun ang masarap. Sabi nga, masarap ang bawal. Kasi epekto ng kasalanan yun sa damdamin ng tao. See? Sinisira talaga ang image ng Diyos ng kasalanan. At hindi lamang yun, pati sa kalooban. Pinapatigas ng kasalanan ang ating kalooban para kumalaban sa Diyos. Pinipilit natin ang gusto natin kahit labag sa kalooban ng Diyos. Hindi, itong dapat masunod ang gusto ko. Yan ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. At ikalawang, sabi rito, ang kasalanan ay nagnanais pagharian tayo. Gusto ng kasalanan alipinin ang buhay natin. Yan ang epekto ng sin eh. Aalipinin ka, gagawin kang sunod-sunuran, gagawin kang robot ng kasalanan. Alam niyo yung robot? Ha? Ang robot ay ano yan? Ang tawag doon? Di-remote ka, kapatid. Wala kang sariling pagpapasya. Iba ang nagpapasya sa iyong buhay, ang kasalanan. Ginagawa ka, kapatid, na robot, sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Kaya ang sabi ng Genesis 4:7, nandyan ang kasalanan, hindi lamang parang isang mabangis na hayop na nag-aabang para lapain ka, kundi gusto rin ng kasalanan, kontrolin, pagharian, alipinin ang iyong buhay. Ngunit si Kristo ay naparito sa mundo upang palayain ang tao sa kasalanan. Next slide. Amen? Si Kristo ay naparito para sa mundo. Palayain ang tao sa kasalanan. Pag nakalaya ka, reflection ng God's image ang laging makikita sa iyo. Kaya pag naghanap sila, gusto kong makita ang Diyos. Hindi po ba nakita sa akin ang Diyos? Yung image niya. Di ba? Kasi yun naman ang layunin ng Panginoong Diyos. Next slide, last slide na yan, ibalik ang nasirang magandang imahen ng Diyos sa tao. Si Kristo ay bumaba sa lupa para ibalik ang nasirang imahen ng Diyos sa tao. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Siya lamang ang makapag-aalis ng kasalanan sa ating mga buhay. Hindi kayang tanggalin ng anumang alkohol ang kasalanan sa buhay natin. Kahit anong gamitin mong insecticide, hindi kayang tanggalin ng kasalanan o hindi kayang tanggalin ng mga bagay na yan ang kasalanan sa buhay natin. It's only the blood of Jesus that can remove the stains of sin in our soul. Tatanggalin yan.
Hindi dapat magkaroon ng kabahagian sa image ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Lumapit ka kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo. Siya ang sagot sa lahat ng problema po natin. Because man's greatest problem is sin. That is man's greatest and biggest problem. S-I-N. But man's biggest solution is S-O-N. Son. Ulitin natin. Man's biggest problem is S-I-N. Sin. But man's biggest solution is S-O-N. Hindi ang sin, kundi ang Son. Si Jesus Christ, ang anak ng Diyos na buhay. Suko natin ang ating buhay para pag-uwi natin, magulat ang mga magulang natin o miyembro ng pamilya natin. Nalaglag sila sa kanilang kinauupuan. Nakatayo man sila, mga hinimatay sila. Hindi nila akalain, nagbago ang image ka sa kanila. Nag-reflect ang image ng Diyos sa buhay mo. Pagdating mo, nakangiti ka sa kanila. Nag-bless ka pa sa magulang mo. Nagulat ang magulang na panganga. Sabi siguro ng magulang mo, hindi ko anak yan. Hindi natin anak yan. Kasi ang anak natin, dinadaanan lang tayo. Ako po ito. Bakit nagkaganyan ka? Natanggal ang epekto ng kasalanan sa buhay ko. Nag-reflect ang imahen ng Diyos sa akin. Amen, mga kapatid? Ready ka bang ipalinis ang puso mo sa harapan ng Diyos? Lumapit tayo kay Daddy God, kay Jesus Christ. Tumayo tayong lahat.